Pagkalabas ko lang ng banyo, nakita kong nakadapa si Bayro Oxy sa kama ko, o kaya'y binuksan niya ang cellphone ko. Nag-isip lang ako ng 2.5 segundo. Naisip ko agad na may masamang mangyayari. Ang history ng browser mo, ano nang ginagawa mo? Teka, hindi siya tumitingin, sino itong sweetheart sa WeChat mo? Sige, natigilan ako habang pinupunasan ang buhok ko. Si Guhay iyon, siya mismo ang nagpalit ng pangalan. Yine, sabi ni Bayro Oxy, habang nag-swipe ng 2 beses sa screen, saka binaliktad ang cellphone at ipinakita sa akin. Katabi ng profile picture ni Guhay, ang nakasulat na ay Guhay. Interes na normal, walang banta. Hindi mo na dapat itabi ang pangalan ng ibang babae. Siniksik niya ang cellphone sa ilalim ng unan, tumingala sa akin, nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Maliban sa nanay mo at sa akin, siya ay kasamahan ko. Kailangan magpaalam ang kasamahan mo sa akin. Ako ang nakipag-ugnayan. Pinukpok niya ang bakanting espasyo sa tabi niya, halika na. Tumayo lang ako. Bumalik ka sa kwarto mo. Nasira ang aircon ko. Ngayon ay Abril, anong kailangan mo sa aircon? Hindi ko alam, takot ako sa dilim. Takot ako sa kulob. Takot akong matulog mag-isa. Hindi siya nagbigay ng dahilan, saka itinuro ang isang daliri. 3 daliri ang ikinaway niya sa harap ko. Pili ka. Humina ako ng malalim. Lumapit ako, hinila siya mula sa kama, at itinulak papunta sa pinto, may kasamang paglalambing sa boses. Nag-meeting ako ng 5 oras ngayon, hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Nakatayo lang ako at pagod na ang mga binti ko. Pahinga lang muna ako, kahit sandali lang. Ang buhok niya ay kumiskis sa baba ko. Ang amoy ng lavender ay pumasok sa akin. Ang mga kamay ko ay nasa ere, hindi ko alam kung yayakapin ko ba siya o hindi. Sige, humiga ka. Matutulog ako sa sofa. Hindi pwede. Hinigpitan niya ang hawak niya. Ang sofa ay para sa akin. Ikaw ang matulog sa kama. Bakit naman? Dahil ako ang pinuno mo. Utang mo pa sa akin ang 6 na taon na bayad sa incense money. Gusto mong mamatay agad? Hindi mo yan mababayaran habang buhay. Tumayo siya sa dulo ng kanyang mga daliri. Halos magkadikit ang mga labi namin. Kaya mula sa legal at ekonomikal na pananaw, nakangiti siya. May ekspresyon ng pagiging kampante. Gumalaw ang lalamunan ko. Sinabi mo na lilipat ka kapag nakahanap ka na ng bahay. Nakahanap na, kaya lilipat na. Hindi ako lilipat. Tinanggihan ko na. Isiniksik niya ulit ang mukha niya, ang boses ay matatag. Parang nagdedeklara ng taunang estratehiya ng kumpanya. Napag-isipan ko na malapit ka sa kumpanya. May kusina pa at libreng nagpapainit ng kama. Sulit na sulit. Nagpa siya akong magstay ng matagal. Hindi ako pumayag. Bigla siyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Umatras ako, saka nagsimulang tanggalin ang mga buttons ng damit ko. Biglang umingay ang utak ko. Bakit ka nagpapalit ng pantulog? Nakatingin siya sa akin na may inosenteng tingin, ulo'y nakahilig. Ano pa nga, matutulog ako nang nakasuot ng damit pang opisina. Hindi mo pa ba nakikita yan noong bata ka pa? Bata pa nga yon. Agad kong hinawakan ng unan at ipinatong sa aking mukha. Mag-ingat ka sa impluensya, biro ni Bayro Oxy habang tumatawa. Hinablot niya ang unan mula sa aking kamay, tumayo sa dulo ng kanyang mga paa, at lumapit sa aking tainga, ang kanyang boses ay mahina at malambot. Chengje, yung sinabi mong maganda nung nakaraang beses, yung black lace na suot ko ngayon. Gusto mo bang makita? Agad na nag-init ang dulo ng aking tainga. Umatras ako ng 3 hakbang. Bumangga ang likod ko sa aparador na may mahinang tunog. Hindi na kailangan. Talagang hindi na kailangan. Lumapit siya ng 1 hakbang, ulo'y nakahilig. Nakatingin siya na parang isang maliit na soro na nakakuha ng manok. Bakit ka namumula? Hindi ako namumula. Namumula rin ang tainga mo, namumula rin ang leg mo. Hinawakan niya ang aking leg at bahagyang tinapik ang aking Adam's apple. Dito, namumula. Parang nasaksak ako at tumilapon palayo. Gumapang ako palabas ng pinto. Matutulog ako sa sofa. Tumigil ka. Natigil ako. Hindi dahil sa lakas ng kanyang boses, kundi dahil biglang nagbago ang kanyang tono. Hindi siya naglalambing. Hindi siya nang-aasar, kundi ang kanyang hindi matatawarang presensya bilang direktor na naririnig ko lang tuwing may meeting sa kumpanya. Lumingon ako. Nakatayo si Bayro Oxy doon. Ang pinakataas na 2 buttons ng damit ni Cheng ay nakalabas na. Nakanganga ang kaunting bahagi ng kanyang collarbone. Hindi na niya binuksan ang pangatlo, tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Ang saya sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala, napalitan ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Katahimikan. Ano yon? Nagpapalit ka ng damit. Naalala mo pa ba ako? Sa totoo lang, napakababa ng kanyang boses. Kasing gaan ng isang balahibo na bumabagsak sa tubig, ngunit parang tinamaan ang aking dibdib ng malakas. Matagal akong natahimik. Huminto ang hangin sa labas ng bintana. Narinig ang mahinang ugong ng ref sa sala. Iniisip ko araw-araw. Narinig ko ang sarili kong boses na pilit lumabas sa aking lalamunan, tuyo at walang buhay. Tama na.
Nanginginig ang mga pilik mata ni Bairo Oxy. Pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi yung ngiting nakakatuwa. Hindi rin yung ngiting ng aasar, kundi isang napakatahimik na ngiti na may bahid ng pagtalikod. Tapos na. Lumapit siya sa kama at kinuha ang kanyang unan. Nang dumaan siya sa akin, huminto siya ng kalahating segundo. Palalampasin kita ngayon, hindi dahil sa naawa ko. Dahil bukas ng umaga ay may report ako sa proyekto. Inilagay niya ang unan sa aking dibdib. Pero sa weekend, babayaran mo yan. Hindi ba? 5 taon ang utang mo sa akin. Binuksan niya ang pinto ng guest room. Lumingon siya sa akin at mumiti. Ang ibig sabihin nito ay literal, huwag isipin ng iba, kahit isipin mo pa rin, walang problema. Mahirap kang takasan. Isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo, yakap ang unan, at tumingin sa ibaba sa unan. Muli akong tumingin sa nakasaradong pinto ng guest room. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ako sa sarili kong silid at inilagay ang unan sa gitna ng kama. Naghiga ako at tumitig sa kisem. Narinig ko ang mahinang tunog ng paggalaw niya sa tabi, tapos lumiwanag ang cellphone. Isang banta mula sa kanya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, good night. Good night, Chenji. Matagal akong tumitig sa mga salita. Inilagay ko ang cellphone sa aking dibdib, tumitibok pa rin ang puso ko sa likod ng case ng cellphone. Malakas at magulo ang tibok. Good night, sabi ko sa kisem. Bakit kailangan ko pang tahimik na sandali? Tapos may narinig akong napakahinang tawa na nakapatong sa unan. Hindi ko narinig. Pero muling lumiwanag ang cellphone ko. Nakuha ko ang good night mo. Sinundan ng isang mahinang emoji. Tinabunan ko ang ulo ko ng kumot. Pakiramdam ko, hindi ako makakatulog ngayong gabi. Simula pa lang. Biglang bumitaw ang childhood friend ko. 5 taon na ang lumipas. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataong mag-alay ng incense at magtrabaho para sa kanya. Sa bawat pagbisita, nagdarasal ako na makatulong siya sa aking karera o makahanap ng kaakit-akit na girlfriend. Sino ang mag-akala na sa ika-6 na taon ng Qingming, ang babaeng ito ay biglang lumitaw sa harap ko at pagbukas ng bibig ay nagtanong tungkol sa kasalanan. Mukhang ang lahat ng incense na iniaalay ko sa mga nakaraang taon ay para sa walang kwenta. Inaalay ko sa isang nagbabalik na espiritu. Sa mismong araw ng Qingming. Bago pa sumikat ang araw, gumapang ako sa dilim at kumuha ng ilang ligaw na bulaklak sa tabi ng daan at nagtungo sa sementeryo. Habang papalayo ako, lalo akong nalungkot. 5 taon na. Kahit panaginip ay hindi niya maibigay sa akin. Ang ipinangakong perang papel bawat taon ay itinapon ko. Kahit isang buntong hininga ay hindi ko narinig. Hoy, seryoso ako sa'yo. Nakaluhod ako sa harap ng mesa. Nakatingin sa ngiti sa litrato ng tainga, maaari mo bang buksan ang iyong mga mata at tingnan ako? Sabi ko, inilagay ko ang ligaw na bulaklak sa mesa. Hindi. Kinuha ko ito para sa'yo. Huwag mo nang sabihin na wala akong pakialam. Wood carving, habang nakaluhod ako at nagsisindi ng perang papel, patuloy ang aking pag-uusap. Sa bawat pagbisita ko, bumibili ako ng bulaklak at perang papel. Kailangan mong magpasalamat. Sigurado ka bang nabubuhay ka sa ibaba? Tawagan mo ako para sa swerte o magkaroon ng magandang girlfriend. Kung yayaman ako, maaari akong mag-alay ng mas malalaking yuanbao at mas matingkad na bulaklak. Isang magandang sutla na damit na may berdeng balat. Pinatulis ko ang aking lig. Nagdagdag ako ng isa pa. Ito ay tunay na mainit at nagmamadali. Mag-ingat ka. Kailangan ko pang bumalik sa trabaho. Hindi na kita sasamahan. Kumaway ako at umalis. Sa daan pabalik, nadaanan ko ang isang lottery stall. Bigla akong nagbuhos ng $10 at nanalo ng 500. Masaya ako. Ang batang si Bairo Oxy ay kailangan lang ng pagdidisiplina. Susunod, mag-aalay ako sa kanya ng bote ng alak. Pero ang magandang pakiramdam na ito ay nawala sa ibaba ng gusali ng kumpanya. Ang aking superior, si General Yan, ay nakaharang sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay parang nakadikit sa pandikit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya sa aking balikat at sinadya niya itong pisilin. Tahimik. Nabanggit ko ba sa iyo na may apartment ang kumpanya sa malapit? Maaari kang pumunta anumang oras. Nagmadali akong umatras ng kalahati ng hakbang. Iniiwasan ko ang mga kamay niya. Salamat, Direktor Yan. Pero sa tingin ko hindi papayag ang kasintahan ko. Nagalit ang matanda nang marinig ito. Kasintahan? Kailan mo pa siya binanggit? Ipakilala mo siya minsan, magkainan tayo. Sumang-ayon ako, walang problema. Pero hindi na makakapunta ang guro. Pwede kong iluto, sabi ko. Nagdilim ang mukha niya. Akala niya niloloko ko siya. Ano ang ibig mong sabihin? Pinindatan ko siya. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Patay na siya. Kung gusto mo siyang makilala, pupunta ako sa bayan at sasabihin kong hanapin kanya. Tama na. Napakapula ng mukha ng matanda. Bata pa siya pero walang seryosong sinasabi, puro kalokohan lang ang nasa isip niya. Lumapit ako ng kalahating hakbang, ibinaba ko ang boses ko, at nagkunwari akong seryoso. Direktor Yan, huwag kayong maniniwala.
May babaeng dati nang nakadikit sa akin at ilang araw lang ay nagbigti siya. Sobrang kakaiba. Nabalita pa nga sa lokal na pahayagan. Gusto niyo bang hanapin ko para sa inyo? Umalis ka. Galit niyang winagayway ang manggas at umalis. Dahan-dahan kong tinapakan ng isang abo. Mas matanda pa si Direktor yan sa lola ko, pero puro mga lumang ideya pa rin ang laman ng isip niya. Bah, basura. Simula noon, hindi na siya nagtangkang gumawa ng kahit anong aksyon. Pero sa trabaho, pinahirapan niya ako. Hindi ko na napigilan ang galit ko. Naghanap ako ng bagong trabaho. Kung gusto mong makakuha ng mas maagang promosyon, sana ay magkaroon na ako ng trabaho agad. Ang pananabik sa pagkain ni Bayro Oxy ay talagang epektibo. Hindi pa ako nakakalabas ng sementeryo, nandoon na siya. Biglang nahimatay si Direktor yan. Diretso sa lii. Sa gabing iyon, isang bagong direktor ang biglang umupo sa kumpanya. Napakasaya ko. Siyempre, hindi lang ako ang masaya. Buong kumpanya ay lihim na nagdiriwang. Pagdating ko sa kumpanya kinabukasan, lumapit sa akin si Go Hai ng Hongxi. Ang iyong kasintahan ay talagang mahusay. Bro, narinig ko na ang matandang iyon ay napasok sa iyo dahil sa'yo. Sinabi ko sa aking sarili na. Iyon ay dahil sa aking namatay na childhood friend, kaya't maganda ang kapalaran niya. Ang mga papel na sinunog ko para kay May Baixias sa mga taong ito. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang bagong direktor ay isang babaeng maganda, perpekto ang kanyang aura. Sumiko si Gohai at tinapik ang aking braso. Nahuli ka ng dating, nakalampas ka sa malaking pagkakataon kanina. Napatili ako, gaano kaganda, gusto kong makita siya ng sarili kong mga mata. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ng ilang minuto. Biglang may sumigaw, meeting. Pumasok ako sa conference room at pinili ang pinakamalayong upuan. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, narinig ko ang tunog ng takong sa sahig sa labas, at pagkatapos ay isang malamig na boses ang pumasok sa aking tainga. Magandang araw sa lahat, ako ang bagong direktor. Pag-angat ko ng tingin, biglang tumalon ang puso ko. Bayro Oxy. Biglang tumalon ang puso ko. Isang ideya lang ang sumabog sa isip ko, talagang ang nagpakita ang batang si Bayro Oxy. Napansin niya ang aking tingin, lumingon siya at nagtama ang aming mga mata. Si Gohai sa likuran ay masiglang tinatapik ang aking likod. Kamusta? Sabi ko na maganda siya, di ba? Tumango lang ako na parang wala sa sarili. Tinaas niya ang kanyang kilay at tahimik na umupo sa upuan ng direktor. Pero sa loob ko, nagkakagulo na ang lahat. Buhay si Bayro Oxy. Hindi naman siya namatay talaga. Ito'y impossible. Napanood ko mismo noon. Hindi pa malinaw ang isip ko, ilang pinuno sa harap ang nagsimula ng mag-ulat ng trabaho sa kanya isa-isa. Seryoso ang mukha niya, malamig. Sino ang mag-akala na noong unang grado pa lang sa elementarya, may sipon pa ang batang ito? Hinahabol niya ako sa kalye. Hoy, Gohai, hinila mo ang manggas ko at ibinulong mo. Magtino ka. Mula pagpasok mo, nakatitig ka lang sa kanya. Akala mo ba hindi niya napapansin? Binigyan ko siya ng panatag na tingin. Naiintindihan ko. Bihira lang magka-crush ang mga matitigas na lalaki. Mukha siyang nakakaintindi ng lahat. Ayoko nang ipaliwanag pa. Ano naman ang maiintindihan niya? Sino ang makakaintindi ng nararamdaman ko nang makita ang tila namatay na muling nabuhay? Ang childhood sweetheart ko ay biglang naging boss ko. Ano ang mararamdaman ko? Bawat segundo ay nagpapalipas, sa wakas ay natapos na ang pagpupulong. Nang halos lahat ay umalis na. Saka ko lang nakuha ang pagkakataon na harangin siya. May kailangan ka pa ba? Tumingala siya sa akin. May problema ka. Naramdaman ko ang galit sa loob ko. Bayro Oxy, huwag ka nang magkunwaring may amnesia. Nagdilim din ang mukha niya at lalo siyang naging malamig. Chen mo, di ba? Nagkakamali ka ng tao. Ito ang unang beses na nagkita tayo. Nagpapanggap pa rin siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ibinaba ang manggas. Hindi mo ito nakuha. Kinagat ka ng aso namin noong bata ka. Ayaw mo pa ring aminin. Sumubok siyang kumawala, hindi pa rin siya sumuko. Lalo pa akong nagsalita. At ang puwet mo rin. Huwag na. Mabilis niyang pinigilan ako, namimilipit sa sakit. Chen Jeda, bigyan mo naman ako ng kaunting respeto. Nang marinig ko ang pamilyar na tawag na ito. Saka ko lang binitawan ang kamay niya. Mula bata hanggang ngayon, palagi akong tinatawag na Chen mo o Chen. Tanging siya lang ang tumatawag sa akin ng Chen Jeda dahil mabagal akong mag-react. Ang mga biro niya, kalahating araw ko pa bago maintindihan. Tinitigan ko ang taong nasa harap ko, puno ng buhay. Inilabas ko ang tanong na 5 taon ko nang dinadala. Hindi ka ba patay na? Paano ka nabuhay? Siguro dahil nasaktan kita kahapon, kaya ka bumangon para balikan ako. Nag-roll eyes si Bayro Oxy. Sino nagsabi sa'yo na patay na ako? Mula bata, magkasama na kami ni Bayro Oxy. Mula noong bata pa siya, matalino na siya. Karamihan ng candy na binibigay sa akin ng nanay ko ay kinukuha niya na. Kapag hindi ko siya pinansin, iiyak siya at magsusumbong sa matatanda. Mga bagay na walang kabuluhan. Mula elementarya hanggang high school, laging magkasama kami sa iisang klase.
At laging may maliit na buntot na hindi matanggal na sumusunod sa akin. Noong bakasyon ng tag-init noong third year college, gusto kong umakyat ng Jade Dragon Snow Mountain para magpahangin. Dahil mapanganib, hindi ko siya sinabi. Kung nalaman niya, sigurado siyang susunod sa akin sa ayaw at sa gusto. Hindi ko alam kung sino ang nakarinig ng balita. Sa telepono, umiyak siya ng malambing, sinabi na hindi ako responsable at iniwan siya. Nagtampo ako ng husto, sinabi ko lahat ng magandang bagay na kaya kong sabihin, at nagbigay pa ako ng maraming kondisyon. Pinilit ko itong patahimikin, at nang isinabit ko ang telepono, nasabi ko lang bigla. Ang ganda sa tabi ay aktibong naglalaro, nakakainis talaga. Sumunod lang siya sa akin. Sasabihin ko ng tapat, Chenje, namimiss mo ba ako? Nang gabing iyon, nagtago siya sa pamilya at bumili ng tiket upang sundan ako. Ngunit ang bus na sinasakyan niya ay nagkaroon ng aksidente sa daan. Mabuti na lang at agad siyang nailigtas at nawalan lamang ng buhay. Niyakap niya ako habang duguan at mumiti pa, huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Hindi pa ako nakakapag-asawa sa'yo. Siyempre, hindi niya ito gagawin. Hiniling niya sa akin na huwag mag-alala at lalong huwag akong isisi dito. Sa kasamaang palad, ilang araw lang, nakatanggap ako ng balita na namatay siya dahil sa impeksyon. Hindi ko na siya nakitang huling beses. Kagabi lang ay nag-usap kami sa telepono, humiling siya na huwag sabihin sa kanyang mga kaibigan. Ayaw niyang mag-alala ang lahat. Sino ang mag-aakala na sa isang araw lang ay nagkahiwalay na kami? Ipinaliwanag ni Bayro Oxy sa akin. Nawalan ako ng malay at agad akong dinala sa ibang bansa para sa operasyon. Noon, walang nakakaalam kung makakaligtas pa ako. Habang mas mataas ang pag-asa, mas malaki ang pagkadismaya. Kaya nagpa siya silang sabihin sa publiko na patay na ako. Tumahimik ako ng mahabang panahon. Pinigilan ko ang aking sarili at nagtanong sa wakas kung hindi siya namatay. Kabayaran mo na ang perang utang mo sa akin. Pumakbang siya paatras, kailan ako umutang sa'yo? Binilang ko sa mga daliri ko ang pera na ginastos ko sa mga pabango at bulaklak na inalay ko para sa'yo sa mga taong ito. Hindi bababa sa 80 o 70,000. Tumingin siya sa akin, mas mabuti pang isipin mo na patay na ako. Hindi ko siya maaaring hayaang umalis, ang Diyosa ng kayamanan na ito. Hinawakan ko ang kanyang braso, hindi ko alam. Isipin mo na lang na inalay mo na ito sa akin ng maaga. Sinabi mo na pakakainin mo ako ng marami. Kumain si Bayro Oxy ng isda at naluto ito. Tinapik niya ang aking noo, halika na, ipapakain kita ng masarap. Ngunit dinala niya ako sa buffet restaurant sa ibaba. Pumunot ang aking mga labi. Ito ba ay tinatawag na masarap? Kinuwento niya sa akin ang buhay niya sa ibang bansa habang kumakain ako ng marami. Sinabi ko, bakit ka umuwi? Diretsong nakatingin ang kanyang mga mata sa aking mukha. Para sa isang taong hinahanap ko araw at gabi, mas prangka at mas matapang kaysa noong bata pa ako. Hindi ako makatingala. Kailangan ko lang kumain ng marami. Pagkatapos kumain at uminom, lumabas kami at madilim na pala. Inihatid niya ako sa ibaba at may pagkamakapal ang mukha na sinabi niyang gusto niyang uminom ng tubig. Tayo ay magkababata pa. Sa ganitong gabi, hinahayaan mo akong umuwi mag-isa bilang isang babae. May kahihiyan ka ba? Dahil sa paglibre niya ng buffet, napilitan akong tumango. Si Bayro Oxy ay nasa sala. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig para sa kanya. Nang lumabas akong may hawak na tasa, huli na. Nakatitig na siya sa mga larawang nakalagay sa bulkboard sa balkonahe. Pagkatapos, napaluha siya habang nakangiti. Chenje, bakit mo lihim na itinago ang mga larawan ko? Aminin mo na, may balak ka na sa akin mula pa noong bata ka pa. Umubo ako, medyo kinakabahan, pero tumugon pa rin ako. Nagbukas ako ng isang pakete ng merienda at sinubo ito. Alam mo naman na hindi ako mapili. Kung magutom ako, makakakain pa rin ako ng sarili ko. Saka, hindi ka naman namatay, di ba? Sabay na natin itong ubusin. Masakit na kinagat ni Bayro Oxy ang biskwit, mumunguya habang nagmumura. Kung talagang namatay ako, mapapatay mo ako sa galit. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa ingay. Kinusot ko ang aking mga mata at bumangon. Nakakita ako ng isang taong abala sa kusina. Natakot ako ng husto. Tangina, may multo. Natigilan ako, tapos tumawa ako ng tulala. Nakalimutan ko. Nabuhay ka ulit. Hindi ka umuwi. Kung hindi, hindi ko kakayanin ang kanyang mga paraan ng pagpapahirap. Nasasanay na ako. Nagpanggap akong matigas, pero nasasabik akong tikman ang kanyang luto. Ang susunod na sinabi niya ay umubo ako. Katahimikan. Ipinapahayag ko na formal tayong magsisimulang magsama. Sinundan ko ang direksyon ng kanyang daliri at nalaman ko. Hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng dalawang malalaking maleta sa sala. Tumanggi ako kaagad nang hindi nag-isip. Agad siyang nagsimulang magtampo. Hindi ba't magkasama tayo? Kaya mo bang tiisin na matulog ako sa kalsada? Kakauwi ko lang at wala akong matutuluyan. Itinaas niya ang kanyang dalawang daliri. Nangangako akong mananatili ako ng ilang araw. Lilipat ako agad pagkatapos kong makahanap ng bahay.
Nang hindi pa rin ako kumikilos sa pagkabaliw, tumango ako. Nang talagang lumipat si Bairo Oxy, nalaman ko kung gaano kalaking hukay ang hinukay ko para sa aking sarili. Shenji, sa tingin mo ba maganda ang suot kong ito na lace o itong maliit na tatsulok? Tinakpan ko ang aking mga mata. At hindi ko mapigilang tumingin mula sa pagitan ng aking mga daliri. Pagkatapos niyang maligo, nakabalot siya sa isang awa na talong. Halos lahat ng kanyang itaas na katawan ay nakalabas. Kumpara sa aking pagkalito, mukha siyang walang pakialam. Ano ang kinakatakot mo? Mas nakakahiya habang tumatanda. Hindi mo pa ba nakikita noong bata ka pa? Naramdaman kong nag-init ang mukha ko na parang kaya nitong magprito ng itlog. Sa high school, palagi mo akong hinahawakan habang nasa klase. Bago ko matapos ang aking sinasabi, hinawakan niya ang aking bibig. Bilang resulta, nilawayan pa ng batang ito ang aking palad. Isang kidlat ang tumama sa tuktok ng aking ulo. Naging manhid ako. Sinamantala niya ang pagkakataon at hinila ako sa kanyang yakap, lumapit at bumulong. Shenji, mahal kita. Narinig ko sa kumpanya na mayroon kang yumaong kasintahan. Sa buhay na ito, hindi ka magpapakasal sa iba. Tama ba ang sinasabi mo? Ngumisi siya at lumapit, at ang amoy ng pambihirang damo ay pumasok sa aking ilong. Ang huling hangarin ng puso ko ay isang bagay. Nang makita ni Bairo Oxy ang aking sitwasyon, bahagyang umangat ang kanyang mga sulok ng bibig. May mukha na tila nagsasabing tama ang hinala ko. Alam kong gusto mo ito, masyado akong tamad. Para makatipid, nagkasundo kami sa kumpanya na magkunwari kaming hindi magkakilala. Pero palagi siyang lumalabag sa patakaran. Pagkatapos ng trabaho, hiniling ni Gohai na kumain ako sa labas. Tinuro ko ang lalagyan ng pagkain sa aking kamay. Nagulat siya. Tangina, nagsimula ka na palang magluto. Bahagya akong tumango. Sa totoo lang, si Bairo Oxy ang nagluto. Naisip niyang hindi malinis sa labas kaya siya na ang nagluto ng 3 pagkain ko sa isang araw. Pagkatapos, sa susunod na segundo, nagbago ang kanyang tono. Hoy, bakit pareho kang kumain sa direktor? Hindi ako natinag. Purong pagkakataon lang, hindi siya nagalit at nagpalit ng paksa. Gabi ngayon, birthday ni Xiao Liu, anong regalo ang inihanda mo? Si Xiao Liu ay isang dating kasamahan na napakalapit namin. Madalas pa rin kaming magkausap pagkatapos umalis sa trabaho. Nitong mga nakaraang araw, naistorbo ako ni Bairo Oxy kaya halos makalimutan ko na ito. Napakamot ako sa batok. Baka hindi ako makapunta. Ano ang problema mo? Mukha kang problemado. Hindi ka nag-aaya kumain o minom nitong mga nakaraang araw, umuwi ka agad pagkatapos ng trabaho. Hindi ka ba nanliligaw? Pinabulaanan ko. Paano naman? Sige, kita-kita na lang tayo sa dati nating tagpuan. Pagkatapos ng trabaho, napilitan akong magpadala ng mensahe kay Bairo Oxy. Kakain ka mag-isa mamaya. Agad siyang sumagot. Anong nangyari? Nangako ka na manonood tayo ng pelikula mamaya. Nagpadala ako ng sticker na mukhang pinalaki. Namula ang mukha niya pero wala nang naging tugon mula sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, hinila ako ni Gohai papunta sa restaurant. Nauna na siyang nag-book ng private room. Matagal ko nang pinag-aralan itong kakaibang lugar na ito. Wala akong gana. Gaano man kasarap, gaano ito kasarap. Malalaman mo lang pagdating mo. Ang kakaiba para sa kanya ay literal. 3 babaeng nakasuot ng maluwag na damit ang pumasok, bumulong ng magandang gabi, at pagkatapos ay pinatay ang mga ilaw. Sumayaw sila sa paligid namin habang bumubulusok ang usok. Sumama si Gohai sa kasiyahan. Hinila rin ako ni Xiao Liu sa dance floor. Habang umiinit ang atmosphere, isang babae ang humawak sa kamay ko. Inilagay niya ang kanyang kasalanan sa akin. Biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya, hindi ito kasing ganda ng kay Bairo Oxy. Ngunit bago ko pa man ito mapag-isipan, biglang nag-ikot ang mundo at bumagsak ako sa isang pamilyar na yakap. Bay, Miss Bay, anong ginagawa mo dito? Nagulat si Gohai at pinagtabuyan ang mga babae. At hinila niya ako ng todo. Shen mo, bitawan mo ako. Ito si Miss Bay. Hindi ito ang babaeng in-order mo. Sa sandaling iyon, gusto kong pumatay. Si Shen Timo ang nag-order. Ngunit hindi ko magawang tumingin sa mukha ni Bairo Oxy. Mabuti na lang hindi ako nakainom. Nagkunwaring lasing ako at sumubsob sa kanyang dibdib. Gusto pa sana akong hilahin ni Gohai, ngunit pinatigil siya ng malamig na sabi ni Bairo Oxy, hindi na kailangan. Hatid ko na siya pauwi. Nag-alinlangan si Gohai, hindi ba masyadong? Malamig na umungol si Bairo Oxy. Hindi ba sinabi sa'yo ni Shen mo? Ako ang childhood sweetheart niyang namatay. Napako si Gohai sa kinatatayuan at hindi makatugon. Hinawakan ako ni Bairo Oxy at lumabas kami. Isinakay ako ni Bairo Oxy sa passenger seat at nagmaneho ng mabilis papauwi. Pagdating sa bahay, ibinato niya ako sa kama. Nakatayo siya sa gilid ng kama na nakapamiwang at tumatawa. Nandito ka na, nagkukunwari ka pa rin. Naniniwala ka ba na ihuhulog kita sa banyo? Hindi ko siya pinansin, humiga ako at nagkunwaring natutulog. Narinig ko ang banayad na pagkilos sa tabi ko. Hanggang sa biglang nahawakan ng kamay ko ang isang malambot na bagay.
Doon lang ako nagulat at napadilat. Sinubukan kong bawiin ang aking kamay ngunit mahigpit niya itong hinawakan. Libre naman. Bumulong ang kanyang boses sa aking tainga. Bakit ka pagagastos ng walang kabuluhan? Naiilang ako na hindi ko matingnan, ang boses ko na nanggagaling sa lalamunan ay parang lumulutang. Anong ginagawa mo? Si Bayro Oxy ay hindi bumibitaw, palapit ng palapit. Sino sa amin dalawa ang mas maganda hawakan? Hindi na kailangang isipin ang tanong na yan. Siyempre, mas maganda hawakan si Bayro Oxy. Habang kinakabahan, nagkataon na sinubukan ko talaga. Dinama ko ito saglit, lihim na nilunok ang laway. Napansin mo ang reaksyon ko. Umisi siya sa gilid ng labi, yumuko, at mas naging seryoso. Nalalaki ang dalawang mata ko. Napakaswerte ko na bigla lang ito dumating. Sa pagkakataong ito, talagang nagkamali ako. Ang mga sumunod ay lalong hindi kontrolado. Nang hindi na ako makahinga, binitawan niya ako. Hindi niya nalimutan na nakakabwisit na nagtanong sa tainga ko, masarap ba? Sumagot lang ako ng mahinang ungol, tinatamad na sumagot. Binigyan niya ng pag-iisip ang ulo ko at nagdagdag pa. Kung mahuli kitang nagnakaw ulit, patay ka sa akin. Sa hating gabi, nanaginip ako na parang kinukubkob ako ng isang aso. Bigla akong napamulat, nakita kong nakahiga si Bayro Oxy sa tabi ko, ang kumikinang niyang mga mata ay nakatitig sa akin. Sinipa ko siya pababa sa kama. Bakit ka nasa kama ko? Tumayo siya mula sa sahig na nakasimangot. Ikaw ang yumakap sa akin kagabi. Paano mangyayari yon? Mariin kong itinatanggi. Ang tingin ko ay kasing tigil hanggat maaari, sige na, hindi ako amin. Pagkasabi ko pa lang noon. Sa harap ko, nagkunwaring inaantok. Nagmamadali akong sinabi, anong nangyayari sa'yo? Ang babae ay dapat mahiyain at may dangal. Ngayon gusto mong maging mahiyain. Bakit hindi mo sinabi kagabi? Nakakita ako ng mga marka sa aking leeg na nakasabit pa rin. Ang mga eksena kagabi ay parang mga slideshow. Napaulit-ulit sa aking isipan. Nanginginig ako sa takot, hindi ko na maalala. Natigilan si Bayro Oxy ng isang segundo, nakasimangot ang mukha niya at sinabi, isipin mo na lang na kinagat ka ng aso. Simula noon, hindi na ako kinakausap ni Bayro Oxy. Siya ay naging napakalamig na parang yelo. Kung hindi ako ang unang lalapit, tiyak na hindi siya magsasalita ng kahit isang salita sa akin. Sa trabaho, naging parang tao na walang pag-asa. Bukod sa mga trabaho, wala na akong ginawa. Si Gohay ay malungkot na nagreklamo sa akin. Huwag kang tahimik, hindi mo ba siya pwedeng suyuin? Gusto ko pang mabuhay ng ilang taon. Sa mga araw na ito, si Bayro Oxy ay naging isang tunay na malamig na dugo na tao. Nagpapalit-palit siya ng paraan para pahirapan ang lahat ng tao. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Noong bata pa tayo, sinabi natin na magkasama tayo kapag malaki na tayo. Pero ang damdamin ng magkabata ay damdamin. Ang 5 taong kawalan sa pagitan ay hindi mabubura ni numan. Noong panahong iyon, nawala siya ng walang sabi. Ngayon, nasanay na ako sa buhay na wala siya. Bigla siyang bumalik, hindi ko alam kung mawawala pa siya ulit. Sa relasyong ito, parang palagi akong hinahatak niya. Ang malamig na giyera ay nagpatuloy hanggang sa isang pagtitipon ng mga kaibigan na bigla itong natapos. Pagbalik ni Bayro Oxy, nakipag-ugnayan kami sa ilang mga dating kaibigan na malapit sa amin. Dahil nagkakalamig pa rin kami. Pumasok kami sa parehong silid na magkahiwalay. Pagpasok niya, siya ang naging sentro ng atensyon ng buong silid. Ang aking matalik na kaibigan ang unang lumapit. Roxy, ikaw ba talaga yan? Akala ko multo ako nang makuha ko ang mensahe mo. Noong naaksidente ka, tinago mo pa sa amin. Ngayon, kailangan nating uminom ng mas marami. Si Bayro Oxy, bihira siyang umiti. Nakangiti siya at sinabi, natawa ako sa sarili ko. Tumingin ako sa kanya. Pinaikutan na naman ng kaibigan ang lahat, sumisigaw, noong narinig ko ang balita, matagal akong nag-alala. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang katahimikan. Halos malunod ako sa ornamental pool ng school. Ano ba yan? Biglang nagka-amnesia si Bayro Oxy. Hindi niya narinig ang tungkol dito. Bigla itong lumabas. Gusto kong maglaho sa pader. Pagkatapos, ang mga mata ni Bayro Oxy ay palaging nakatingin sa akin. Nagpatuloy ako sa pag-alis kasama ng mga nasa tabi ko. Sa huli, hindi ko na kinaya ang tingin niya, kaya nagkunwaring pupunta sa banyo at lumabas ng kwarto. Paglabas ko ng hotel, naharang niya ako. Ang boses niya ay nanginginig, sinasabi mo ba na dahil sa akin? Ang mga mata niya ay pula, puno ng hindi makapaniwalang saya. Nakayuko akong ginagasgas ang lupa gamit ang dulo ng aking paa. Kahit na mamatay ako, hindi ko sasabihin ang ganitong nakakahiya. Sinabi ng lahat na wala na siya, at nagtungo ako doon ng malungkot. Sa di sinasadyang pagkakataon, nahulog ako sa pool. Hindi ako marunong lumangoy. Ito ang sinabi ko noon. Ngunit sa paningin ng iba, ito ay pagkahulog para sa pag-ibig. Biglang yumakap si Bayro Oxy sa akin. Yakap niya ang dibdib ko, paumanhin, Chengje. Akala ko ay kinainisan mo ako. Akala mo ay malaya ka na kung mamatay ako. Ang pangungusap na ito ay naglabas ng lahat ng aking hinaing sa loob ng 5 taon.
Nagalit ako sa kanya, inilabas ang lahat ng gusto kong sabihin sa loob ng 5 taon. Kung talagang nagmamalasakit ka, bakit hindi mo ako kinontak sa loob ng 5 taon? Bakit walang sulat, walang tawag? Mula nang mangyari yon, gusto kong itanong sa kanya ang tanong na ito. Hindi niya ito binanggit. Nagtiis din ako at hindi nagtanong. Ngunit ngayon, hindi ko na napigilan. Siya ang unang sumira sa pangako. Nagkasundo tayong hindi maghihiwalay. Tumayo si Bairo Oxy na parang estatwa, hinayaan akong pagalitan siya. Hindi ko alam kung gaano katagal. Siguro nang mapagod na akong magsalita, saka siya unti-unting nagsalita. Naman, gusto kitang kontakin. Gusto kita ng sobra-sobra. Nanginginig ang kanyang boses. Sinabi ng doktor na hindi na ako makakatayo. Sinubukan kong magbayad para sa lahat. Sa mga taong ito, nagpatuloy akong magbayad. Nagsuot ako ng pinakamahusay na prosthetics. Gusto kong makita ka sa pinakamahusay na paraan. Pagkatapos niyang sabihin yon, ibinaba niya ang kanyang pantalon. Doon ko napansin na may bilog na peklat sa kanyang mga tuhod. Paumanhin, medyo mabagal akong naglakad papunta dito. Naging blanko ang aking isipan. Ang lahat ng hindi ko maintindihan dati ay biglang nagkaroon ng sagot. Kaya pala hindi niya sinusuot ang pantalon sa harap ko. Ngayon, wala na akong kaibahan sa normal na tao. Mukha lang akong medyo pangit. Chenje, kinasusuklaman mo ba ako? Tinanong niya ng may pag-aalangan, hinawakan ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ingat. Maaari pa ba nating tuparin ang ating pangako noong bata pa tayo? Isang biro noong bata pa tayo. Pagkalipas ng maraming taon, ang batang babae na may nakapusod na buhok sa aking alaala ay talagang pumunta dito para makipag-usap sa akin. Sa malayo sa tabi ng ilog. Walang katapusang sinag ng araw ang sumabog, pinagpatong ang aming mga anino. Huminga ako ng malalim. Sa wakas, gumalaw ang aking mga labi. Naman, hindi ako tulad ng iba. Puro salita lang. Malambot at matamis ang mga labi ni Bairo Oxy. Talagang magkasama na kami. Bumalik na naman siya sa pagiging likot-likot noong bata pa siya. Ginugulo ako sa iba't ibang paraan. Pinapahirapan ako hanggang sa ako'y hingal. Sa opisina, hindi rin niya tinatago ang relasyon namin. Madalas, ginagamit niya ang trabaho bilang dahilan para akitin ako sa opisina at makinabang. Sasabi niya, kabayaran ito sa malamig na pagtrato niya noong nakaraang araw. Sino ba naman kasi ang ayaw umako ng responsibilidad? Tinanggihan ko na naman siya ng paulit-ulit na pag-aya niyang uminom. Sa ika-9 na pagkakataon, sa wakas ay sumama ako kay Bairo Oxy. Matapos kaming mag-away ng 3 beses, tumakas ako habang tulog siya. Pagkalapit ko sa pinto, isang daralgal na tinig ang narinig ko mula sa likuran ko. Saan ka pupunta? Tumingin ako pabalik at mumiti. Nauubos na ang isda sa bahay, pupunta ako bumili ng iba. Amoy suka ang lumipad sa hangin. Hindi kaya habang bumibili ng gamit, palihim kang lumalabas para mamitas ng ligaw na bulaklak. Paano mangyayari? Ikaw lang ay sapat na para sa akin. At alam mo ang aking kakayahan, hindi matatapos ng wala pang 3 oras. Bumuga ng 2 beses si Bairo Oxy at pinayagan akong umalis. Sa labas, ako na ang mamimili. Hiniga niya ako pabalik sa mainit na kumot, nagsuot ng jacket at lumabas. Nakakabigat na talaga ang mga araw na ito dahil sa kanya. Natulog ako ng mahimbing. Pagmulat ko, madilim na ang kwarto. Nakakakilabot ang katahimikan. Hindi pa rin umuwi si Bairo Oxy. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Maya-maya, tumunog ang telepono. Galing sa ospital. Hello? Naisugod sa ospital si Chenje dahil sa aksidente. Parang may sumabog sa ulo ko. Nagmamadali akong tumakbo papuntang ospital. Nasa ilalim lang ng gusali ang supermarket. Hindi ko na kailangang tumawid ng kalsada. Paano siya na-aksidente? Pagdating ko doon, nalaman kong lumiko pa siya ng 2 kalye para bilhan ako ng paborito kong cake. Nabangga siya ng isang mabilis na sasakyan habang tumatawid. Ang cake na nagkalat ay bumagsak sa paanan ko. Naupo ako sa sahig sa labas ng emergency room. Ang oras ay biglang bumalik ng 5 taon. Bakit tuwing pinakamasaya ako, lagi akong tinatamaan? Bakit kailangang mangyari muli ang parehong bagay? Bakit kailangan ko pa talagang lumabas ngayon? Kung hindi dahil sa akin, hindi sana siya lalabas at hindi siya maaksidente. Parang semento ang ulo ko. Walang emosyon akong pumirma ng isa-isang papeles hanggang sa namatay ang ilaw sa operating room. Ginawa namin ang lahat. Nakahiga lang siya doon, nakikita ako. Bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig. Naku, mamamatay na talaga ako na parang ang dating kasintahan. Sa ganitong sitwasyon, nagbibiro ka pa rin. Mabuti na lang, nasunog mo na ako ng sapat noon, kaya kahit mamatay ako, hindi ako magkukulang sa pera. Hindi ko na napigilan ang mga luha. Lumuhod ako sa tabi niya at umiyak ng walang tigil. Bairo Oxy, huwag kang umalis, pwede ba? Kasalanan ko. Umiling siya ng bahagya. Hindi mo kasalanan. Huwag kang mag-alala, Chenje. Nanginginig ang boses niya. Dahan-dahang bumabagsak ang kanyang mga talukap ng mata. Pangako mong mabubuhay ka ng maayos. Alagaan mo ang sarili mo. At,
Pinahihintulutan kitang magkaroon ng 10 babae. Sumikip ang dibdib ko, hindi ako makahinga. Nais ko siyang sumbatan, ngunit walang salitang lumabas sa aking bibig. Kung maglakas loob kang mamatay, magpapasunog ako ng 10 babae para sa iyong libingan. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay unti-unting bumaba. Binuksan ang bibig, ngunit hindi na ito nakagawa ng ingay, puno ng kawalang kasiyahan at pagkamis. Nawala ko na naman ang babaeng ito. Naririnig ko ang sigawan at tawanan sa labas, na parang may mga tinig na nagpupumiglas. Tanging ako lamang ang nakaluhod sa tabi ng kama, labis na nasasaktan, na parang pinaghihiwalay ng salamin ang aking sarili sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, ang pakiramdam ng pagsakal ay napakatotoo. Ang aking kamalayan ay unti-unting lumalabo. Nang magmulat akong muli, nasa isang hindi pamilyar na silid ako. Isang lalaking nakaputi ang nakatingin sa akin. "Kumusta ka na?" tanong niya. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkalito, naalala ko rin. Naalala ko ang lahat. Ito si Ia Liu, ang aking psychiatrist. "Punasan mo ang iyong mga luha." Nagbigay siya ng isang panyo. Doon ko lang napagtanto na basa na pala ang aking mukha, at ang aking puso ay patuloy pa ring sumasakit. Ang maputlang mukha ni Bairo Oxy ay patuloy na lumilitaw sa aking paningin. Matapos ang mahabang panahon, nagtanong ako, "Ia Liu, anong oras na?" "Alas 6. 3 oras ng malalim na hipnotismo ay parang isang buhay para sa akin. Dahan-dahan akong huminga, at ang aking mga iniisip ay unti-unting bumalik sa realidad. Si Bairo Oxy ay hindi talaga nabuhay muli. Patay na siya 5 taon na ang nakalilipas. Lahat ba ng ito ay gawa-gawa lamang ng psychiatrist ko? Lahat ba ay kasinungalingan? Hindi siya umalis ng bansa, hindi siya isinugod sa ospital, kundi namatay doon mismo, nang hindi man lang nakapag-iwan ng isang salita para sa akin. Hindi kinaya ng mga magulang ni Bairo Oxy ang pagkawala ng kanilang nag-iisang anak. Pagkatapos ng 2 buwan ng pagkalito, umalis sila sa malungkot na lugar na yon. Sa buong panahon, hindi nila ako sinisi. Nalulungkot lamang sila. Ito ang kanyang kapalaran, ngunit hindi ko mapatawad ang aking sarili. Palagi kong nararamdaman na kung hindi ko sinabi ang mga salitang iyon, hindi siya darating para hanapin ako, at hindi mangyayari ang aksidente. Hindi mangyayari ang lahat ng trahedya pagkatapos nito. Sa ganoong paraan, nagdusa ako ng 5 taon. Lahat ng tao sa paligid ko ay nagsabing umusad na ako. Sinubukan ko rin, ngunit ang daan sa hinaharap ay puno ng kanyang anino. Saan man ako tumingin, naririnig ko ang kanyang tinig. Sa mga taong ito, marami na akong nakitang doktor, ngunit walang silbi. Hanggang sa nagrekomenda ang isang kaibigan ng Ia Liu. Pagkatapos niyang pakinggan ang aking kwento, nagmungkahi siya na subukan ang kanyang bagong therapy, na nagpapahintulot sa akin na tapusin ang lahat ng aking pagsisisi sa panaginip. Paulit-ulit niyang maranasan ang kamatayan at pagkawala. Sinabi niya na kami ni Bairo Oxy ay nagkasundo, at ito ang dahilan ng hindi niya pagdating. Nang walang tamang paalam. Ito ang sanhi ng karamdaman. Sumang-ayon ako. Kaya nabuo ang panaginip. Isa-isa niyang ginawa ang mga panaginip para sa akin, pinupunan ang mga kakulangan. Sa panaginip, si Bairo Oxy ay minsan malambing, minsan matapang, ang kanyang kagandahan at ngiti ay kapareho ng sa tunay na tao. Lubos akong nalulong. Sa mga panaginip, naranasan ko ang kanyang kamatayan ng paulit-ulit. Paulit-ulit kong naramdaman ang pagkawala niya. Ang tanging kaibahan ay, sa bawat pagkakataon, nagkaroon ng kumpletong paalam. Sinabi niya na pagkatapos ng paulit-ulit na pagpapahirap na ito, unti-unti akong mananabik. Ngunit ang damdamin sa pagkakataong ito ay mas matindi kaysa dati. Hinawakan ko ang aking dibdib at sa aking tainga, tila narinig ko muli ang buntong hininga ni Bairo Oxy. "Chenje, kalimutan mo na ako." Mula noon, bumuti nga ang aking kondisyon. Ang lahat ay tila bumabalik sa normal. Makalipas ang 2 buwan, nagdala ako ng mga gamit para bisitahin si Ia Liu. Hinaplos niya ang aking balikat at mumiti ng may sinseridad. "Pakiramdam ko ay mas mabuti pa ang iyong kalusugan kaysa sa akin." Umiti ako ng bahagya. Okay naman ako kamakailan. Ngunit 2 araw pagkatapos, muli akong dumaan sa harap ng ospital. Nakita ko si Ia Liu na nakatayo sa harap ng ospital, kasama ang mga pulis na nakapaligid. Kalaunan, nakita ko sa balita na si Ia Liu ay nagsagawa ng human experimentation. Maliban sa akin, marami pang pasyente ang naging eksperimento niya. Hindi na ako nagulat dahil alam ko na simula pa lang. Hindi ko alintana. Gusto ko lang makita si Bairo Oxy. Basta makita ko siya, wala na akong pakialam. Siya lang ang makakatulong sa akin, kahit panaginip lang, kahit bawat panaginip ay nauwi sa trahedya. Kaya ko pang mabuhay sa mga panaginip na ito. Nakasuot siya ng jacket na binigay ko, nakangiti habang inaabot ang kamay niya sa akin. Chengje, gumising ka na." Namasa ang mga mata ko. Nakangiti ako sa anino, "Bairo Oxy, sa wakas pumunta ka na para makita ako." Ngumiti rin siya, iniabot ang palad niya sa harap ko. "Tara na. Dadadlin kita sa bago nating bahay."
Dahan-dahan kong ipinikit ang mga mata ko, nilunok ang huling piraso ng cake sa kamay ko. Nakakainis ang langit sa itaas. Ang amoy ng mangga sa lapida ay nawala sa hangin, nahalo sa amoy ng mga batang plum sa Abril. Tahimik ang mundo, tahimik na parang walang nangyari. Buong teksto tapos na. Ang serye ni Dingdong na Extreme Blood Accumulation, na saan man nyo makita ang video na ito, mangyaring piliin ang Dingdong mga channel. Salamat sa lahat. Ang pagkaligalig, ang paglalakbay pabalik. Ako si Bayru Oxy. 19, taong gulang ako noong namatay ako, nakasuot ng paborito niyang puting damit. Naliligo ang damit, naisip ko, tapos na to, siguradong pagsasabihan ako ni Chen Jie kapag nakita niya. Palagi niyang sinasabi na hindi ko inaalagaan ang sarili ko, na hindi ko kayang panatilihing malinis ang damit ko. Saka ko lang napagtanto. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na pagalitan ako. Biglaan ang pagkamatay ko noong bumagsak ang bus sa bangin. Ang huling naisip ko ay siya. Chen Jie, hindi pa ako nakakapag-asawa sa'yo. Siguro ang pagmamahal nating dalawa ang nagtulak sa mga nasa itaas na maantig. Hindi namatay ang kaluluwa ko. Nakaluha ako sa ere, nakita ko siyang nagmadaling sumakay ng tren buong gabi. Naghintay siya ng buong gabi sa harap ng morgue. Hindi gumalaw, parang isang gabinete na nasira ng hangin at ulan. Gusto kong hawakan ang mukha niya. Ngunit ang kamay ko ay dumaan sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na okay lang, hindi ako nasasaktan. Ngunit hindi marinig ng tainga niya ang boses ko. Dumating din siya noong araw na kinuha ng mga magulang ko ang abo ko. Uminom siya ng alak, nakatayo sa labas ng grupo, hindi makapasok. Nilapitan siya ng tatay ko at pinat ang balikat niya. Hindi kasi sinisisi ng anak ko. Nakayuko siya. Nanginginig ang mga balikat niya, parang asong inabandona sa ulan. Gusto kong tumakbo at yakapin siya. Ngunit ang hindi nakikitang pader ay humarang muli sa akin. Lumuhod ako sa gilid ng pader, napipina ang boses ko sa kakaiyak. Hindi niya marinig. Pagkatapos ay nakita ko siyang umiiyak sa ilalim ng kumot sa hating gabi. Umiiyak siya ng nanginginig, ngunit hindi niya mailabas ang boses niya, natatakot na marinig ng kapitbahay. Nakita ko siyang nag-iisa na kumukuha ng pagkain sa kantin, 2 ang kinuha, 1 para sa tapat. Nasa kalagitnaan ng pagkain, sa kanya lang napagtanto. Nakalutang ang chopsticks niya sa ere, pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinuhos ang pagkain sa tapat sa basurahan. Nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng rooftop ng school building. Matagal siyang nakatayo, tapos umatras siya at umupo sa sulok. Kinuha niya ang litrato ko sa bulsa niya at sinabi sa litrato, "Ruoxy, malakas ang hangin ngayon." Sinuntok ko ng paulit-ulit ang pader, tinatawag ang pangalan niya, hanggang sa parang nasusunog ang lalamunan ko. Hindi pa rin niya ako naririnig. Gusto kong managinip siya para malaman niyang nandito pa ako. Gusto kong hindi na siya mag-alala sa akin at magpatuloy na lang. Pero parang bato ang tulog niya. Palagi siyang gising hanggang umaga. Kung minsan natutulog siya, parang nalulubog ang buong pagkatao niya. Sa kadiliman, hindi makarating ang boses ko. Nakikita ko na lang siyang dahan-dahang nawawalan ng lakas araw-araw, nawawalan ng liwanag sa mga mata niya. Mula sa isang masayahing bata, naging isang malungkot na anino na lang siya. Pumapasok siya sa klase, kumakain, at bumabalik sa dormitoryo. Pero alam ko, hindi pa lang niya mahanap ang paraan para hindi magdalamhati ang mga magulang ko. Hanggang sa nakilala niya ang lalaking nakaswimsuit na yon, si Liu Guo, na nakasuot ng puting coat. Nakangiti siya na parang asong nakakita ng buto. Sinabi niya, "Man Chen, maaari mo siyang makita muli." Nagulat siya, tapos sinabi niyang, "Sige," nang walang pag-aalinlangan. Nabaliw na ako. Sinabi ko kay Liu Guohong kay Chen Muhai, "Please, huwag mo siyang paniwalaan. Tignan mo maigi kung ano ang nasa syringe niya." Pero ang mga suntok ko sa kanila ay parang hangin lang. Walang nakarinig sa akin. Walang nakakita sa lalaking iyon na nag-i-inject ng kung ano-ano sa ugat niya. Pinapasok niya siya sa isa't isa, maingat na ginawang mga panaginip. Sa panaginip, buhay pa ako. Bumalik na ako sa bansa. Naging boss niya ako. Lumipat ako sa apartment niya. Suot ko ang damit niya, nagluluto sa kusina. Sa panaginip, nabuo namin ang lahat ng hindi natupad. Sa panaginip, nag-aaway kami, nagkakalayo, nagkakaayos, naghahalikan, naglalambingan, tulad ng kahit anong ordinaryong magkasintahan. Pero sa dulo ng bawat panaginip, namamatay ako sa yakap niya, sa harap niya. Bago pa niya masabi ang "imahal kita", mas malalim pa ang kawalan sa mga mata niya kaysa dati. Hindi niya pinapatagal ang buhay niya. Sinasadya niyang patayin ang sarili niya. Pinapabayaan niya ang sarili niyang mamatay ng paulit-ulit. Hindi masakit ang pagputol ng laman, pero hindi maghihilom ang sugat. Gusto ko siyang patayin. Gusto kong patayin ang lalaking iyon, pero wala akong mahawakan. Sa huling pagkakataon, nahuli ang lalaking iyon. Huminto ang ambulansya sa harap ng ospital. Binihisan siya ng tanod at isinakay sa sasakyan, may nakakairitang ngiti pa rin sa mukha niya.
Nakatingala ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang galit ay kaya ring maging kasing lamig nito. Natutuwa ako saglit. Hindi na kailangang magdusa pa ang katahimikan ko sa ganong pagpapahirap. Kailangan na niyang makalimutan na ako. Pero sa birthday ko, nakita ko siyang lumabas sa pinakalikod ng aparador. Nakakita ako ng isang tubo ng gamot. Kilala ko yon. Ginagamit ito bilang pantulong sa hypnosis. Bago siya arestuhin, pinunit niya ito at ibinigay kay Chenmo. Sinabi niyang ito na ang huli. Pag naubos, ubos na. Kahit na ito ay sapat upang makalimutan mo ang lahat ng iyong problema. Habang sinasabi iyon, kumindat siya kay Chenmo na parang alam niya ang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng alam ko na. Hindi kanya maiiwan. Pinisil ni Chenmo ang tubo ng gamot at nanatili sa tabi ng kama buong hapon. Ang ilaw sa labas ng bintana ay gumalaw mula sa silangan hanggang sa kanluran, at ang kanyang anino ay unti-unting humaba hanggang sa ito ay naging isa sa kulay ng kahoy. Nakayuko siya, paulit-ulit na sinusuri ang gamot na parang nagbabasa ng mahabang liham. Lumutang ako sa tapat niya, lumuhod, at inilapag ang mga kamay ko sa kanyang mga tuhod. Chenmo, huwag mo nang gawin yan, pakiusap. Hindi ako karapat-dapat. Mayroon ka pang mahabang buhay na pagdadaanan. Makakakilala ka ng mas magandang babae kaysa sa akin. Kakalinga siya sa iyo para sa akin. Makakakilala siya. Bigla siyang tumingin. Hindi sa akin, kundi sa labas ng bintana. Madilim na pala. Tapos tumayo siya. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng mango cake mula sa refrigerator. Iyon ang paborito kong lasa. Sa araw ng aksidente, lumibot ako sa 2 kalye para bilhan siya ng cake. Hindi pa man ito na ibibigay sa kanya nang mabangga ako. Pagkatapos, sinabi niya, nakalimutan niya ang birthday ko noong araw na yon. 5 taon na. Sa unang pagkakataon na naalala niya ang birthday ko, hinahaluan niya ng gamot ang cream ng cake. Mabagal at matatag ang kanyang galaw. Parang nagsasagawa ng isang maselang chemical experiment. Tapos umupo siya at kumuha ng kutsara. Kinain niya ito ng paunti-unti. Matamis, bulong niya. Masyadong matamis. Dati, laging sinasabi mong hindi sapat ang tamis ng mga cake na binibili ko. Sapat na ba ang tamis ngayon? Kinain niya ang buong cake. Naupo siya, nakasandal sa isang upuan, at dahan-dahang pumikit. Ang ngiti na iyon ay parang dahon ng taglagas. Manipis at malutong. Kapag hinangin, madaling mabiyak. Sinabi niya, Roxy, sa wakas ay nakita mo na ako. Nakita niya ako. Talagang nakita niya ako. Marami akong gustong sabihin. Gusto ko siyang sigawan. Tanga! Bobo! Napaka-bobo! Umalis ako ng 5 taon. Bakit hindi ka pa rin bumangon? Gusto ko siyang batukan. Batukan ng dibdib niya, batukan ng balikat niya, gisingin siya. Para imulat niya ang mga mata niya at muling makita ang mundo. Ngunit nang makita ko ang luha sa kanyang mukha. Nang makita ko ang kanyang mga mata, na muling nagliwanag, nang makita ko ang kanyang paghihintay ng 5 taon. Ang pagtitig na ito na kanyang nakuha sa wakas, hindi ko magawang magsalita ng kahit anong masama. Sobra na siyang nahihirapan. Kaya umiti ako sa kanya. Inabot ko ang aking kamay sa kanya at binuksan ko ang aking palad. Iniharap sa kanya, sinabi ko, tara na, Chenje. Dadalhin kita sa bago nating tahanan. Ngumiti siya at tumango at inabot niya ang kamay ko. Ang init mula sa palad niya ay dumaloy sa akin, mainit at malambot, tulad noong tag-init maraming taon na ang nakalipas. Habang nakahiga siya sa tabi ng ilog na may buhat-buhat ako sa kanyang likod, kumain ako ng popsicle na nakapatong sa kanya. Natunaw ang popsicle. Tumulo sa kanyang leeg, pinanindigan niya ang kanyang leeg at sinabing malamig ang tawa ng kuya ko. Noong panahong iyon, akala namin magiging ganoon kami habang buhay. Noong panahong iyon, hindi namin alam na napakaikli pala ng buhay. Bumagal ang kanyang paghinga, ang langit sa labas ng bintana ay malalim na asul. May isang bituin na nagsusukat. Ang hangin ay pumasok sa pagitan ng mga siwang ng bintana at binuklat ang kalendaryo sa kanyang mesa, isang buong gabi. Abril 16 na, isang libing, isang muling pagtatagpo. Isang muling pagtatagpo. Mas hinigpitan ko ang kanyang kamay. Ang tanga mo. Mahina kong sabi sa kanyang tainga, alam mo ba kung ano ang pinakakinatakutan ko sa mga taong ito? Hindi ang kamatayan. Natatakot akong kalimutan mo ako, natatakot akong hindi ka na mag-aalay sa akin ng papel, hindi ka nakakausap sa akin. Natatakot akong hindi ka na tumitig sa larawan ko, natatakot akong tuluyan ka ng makalipat at makahanap ng iba. Tuluyan mo na akong nabunot mula sa iyong buhay. Kaya dumating ka at sa totoo lang, napakasaya ko. Isang napakamakasariling uri ng saya. Narinig ang dagundong ng mga boss sa umaga mula sa ibaba. Ang alarm clock sa kapitbahay ay tumunog muli. Ang lungsod na ito ay nagigising habang ang aking binata ay natutulog. Hawak ang kanyang kamay. Tumawid ako sa pader na yon. Sa pagkakataong ito, nawala ang pader. Nakatayo siya sa tabi ko, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, tulad ng binatang naghihintay sa akin sa labas ng paaralan noon.
Hinawakan niya ang likod ng kanyang leg. Medyo nahihiyang sinabi, Roxy, nahirapan ka sa 5 taon na ito. Sinabi ko, hindi. Kapag dumating ka, hindi na ako nahihirapan. Napaubo siya, at ang ngiting iyon ay hindi na kagaya ng taglagas. Ito ay spring, nakakalabas pa lamang sa mga sanga, ang may hamog. Tara na, umuwi na tayo. Hinawakan ko ang kanyang kamay, naglalakad hakbang-hakbang. Ang silid ng ospital sa likuran ay papalayo ng papalayo. Ang tunog ng monitor ng pagbabantay ay nagiging mahina at mahina, lalo pang nalalayo. Tulad ng isang mahabang buntong hininga, ang mga ligaw na bulaklak sa windowsill ay lumalaki ng maganda. Ito ang mga kinuha niya sa tabi ng kalsada kaninang umaga bago siya umalis. Mayroon pa ring hamog sa mga talulot, kumikinang sa sinag ng araw. Isang simoy ng hangin ang dumating mula sa direksyon ng bakuran. Dinala ang amoy ng bulaklak sa malayo. Ang mga paputok ng kingming noong Abril ay nawala na. Ang tasa sa harap ko ay tahimik. 2 paru-paro ang nakapatong sa ligaw na bulaklak, at ang kanilang mga pakpak ay bahagyang kumibot. Pagkatapos ay lumipad sila ng magkasama. Sumalpok ang hangin sa parang, na may bahagyang amoy ng mangga. Ang mundo ay napakatahimik, tahimik na parang walang nangyari, at parang lahat ay natapos na. Epilogo.